Meron siyang pag-ibig na yung tao, talagang ano siya, ang tao ay may kahinaan, meron siyang kamalian, meron siyang isip na masama, meron siyang ugaling hindi maganda. Pero ang Diyos ay hindi nakatingin doon eh. Bakit? Ang Diyos ay ibinaba niya yung kanyang sarili para maabot niya yung tao, para makilala niya at maintindihan niya. Hindi siya high and lofty one. Yung Diyos ay, alam niyo po siya, He is high and lofty one. Napaka high and lofty. Napakataas ng Diyos eh. Kung hindi ba intindihan ng tao na parang mabigat sa tao na parang hindi ka pwedeng sumambay, hindi ka karapat. Dapat sa tao, sa Diyos. Ang dahilan kung bakit ang Diyos ay bumaba, i-condescend Himself. Ang ibig sabihin, i-condescend Himself. Binaba niya yung kanyang sarili dun sa kalagayan ng mundo nito para maintindihan siya, para makilala siya, maunawaan siya kung bakit, ano ba yung Diyos na mataas na kailangan niyang ibaba yung kanyang sarili. Yung tao, hindi. Yung tao, ang katangian po ng tao, sinungaling. Tama? Iyan ang kalagayan ng tao. Sinungaling, ano ba? Mahina. Ang tao ay lahat ng mali nasa kanya. Yung puso nga daw ng tao ay magdaraya. Ba yung tao na gano'n? Yan ay may events na nangyari kung bakit yung tao na gano'n. Pero ipapakita niya na yung Diyos bababa doon sa kalagayan ng tao para maunawaan siya. Eh hindi mo siya kayang maunawaan pag nandun siya sa kanyang kalagayan na mataas. Para bang ito po yung presidente, bababa siya doon sa ordinaryong tao at kakausapin. Pagka pinanood mo yung flood control na controversy, yung mismo presidente naglalakad doon sa para tingnan yung ano, wala siyang kasamang any at doon mga mabigating mga kilala sa lipunan. No? Ganun din ang Diyos eh. Ang Diyos bilang mataas, ibababa niya yung kanyang sarili. Binanggit yun kanina doon sa verse. Sabi ni Marinig ko. Ito yung sabi niyo, yung pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan, ibibigay niya yung bugtong na anak niya. Para kung sino man yung sumampalataya, huwag mapahama kundi magkaroon ng buhay na walang. First, maraming kritiko din eh. Mga Bible critics na ang iniisip nila is no, parang ang tao ginawa mo ng ganito, tapos biglang isusubo mo yung anak mo, palabas lang na. Pero hindi yan palabas. Lahat ng yan may sense dahil mayroon kang pagpili. Yung pagpili ng tao, yun ang nakakapahamak sa kanya. Minsan ang tao hindi niya alam, decision siya, hindi siya nag-iisip. So, sa akin, hindi ko nga alam kung bakit ako napunta dito. Kung malayo-layo ng Pogyo, sa punta po ako dito, ako gusto ko magtrabaho, gusto ko mag-abroad, gusto ko magumanda yung buhay namin. Hindi ko alam ba't ako nagkasakit. Marami, nagkasakit ako. Binata pa lang ako, gusto ko lang makagraduate ng business administration. Sabi ko, pagka nakagraduate ng business administration, mag-abroad ako lang. Later on, biglang nagkaroon ako ng problema sa sarili ko.
Hindi ko yung sinasabi kilalanin yung tatay. Yung pala, sakit yun na karaniwan mo nararanasan ng isang kabataan. Nagkaroon ako ng anxiety. Hindi ko ma-explain kung bakit may gano'n. Para akong masisiraan ng ulo. I was 16 yan. Nagtatrabaho na ako ng 14. And later on, naramdaman ko sa 15 years old. Kung naramdaman ko sa 15 years old, yung kwarto ko, lagi parang gusto kong maliit. May isang kwarto doon sa amin. Parang ayoko na lumabas. Later on, pero ang puso ko nasa Panginoon. So, kwento ko lang ko para kasi kaarawan ko ngayon, hindi pagkakataon ko na. So, 14 years old, tinanggap ko ang Panginoon. Hindi ko iniisip na magpapastor ako eh. Hindi ko iniisip na mag-aano ko ng tao para dalhin sa Panginoon. Hindi ko rin alam na magkakaroon ako ng ganitong church. Hindi ko rin alam na dito ako dadalahin. Ang tagal ko ako dito na, nasa ilan taon? 7 years. Doon sa Cavaliers, Bathala. Tapos doon sa Masaya. 3 sitio yun. Tapos dito na punta dito. Tapos meron ng PL90. Yung sa Tamarina. Ang babagal ng kuryente. Patay nyo nga yung iba. Tapos yung dim light eh. Ang galing natin. Baka may maingit eh. Natalimay ka. Ayos ka. Yun lang. 14 years old po ako. Tapos 16. Hanggang 23 ako nag-asawa eh. 23 ako nag-asawa. Then, ayun. Naranasan ko yung hirap ng buhay. Parang gusto kong tanungin, Lord, bakit? Ginawa mo naman akong nangina eh. Nagkamali ako sa iyo. Tapos biglang magdudusa ako lahat. Pero meron akong pagpili. Meron akong sa sarili ko, ano ba yung dapat? Ano ba yung tama? Diba? So, tingnan niyo po ito. Basahin natin ito. Sa Romans chapter 8. Itong mga bagay na ito. Sabi dito, nalalaman natin ang lahat ng mga bagay ay nagkakalakip na gumagawa sa ikabubuti ng nagsibisibig ng Diyos. Sa mga bagay niyo mga tinawag alinsunod sa kanyang nasa. So, meron siyang tinawag dun sa kanyang nasa, pero yung nasa ng Diyos, nakabase kung ano yung ikabubuti ng nagsisibig sa kanya. O tinawag niya, alinsunod dun sa kanyang nasa. So yung tao, kanyang gustong tawagin, pero nalalaman daw natin, yung mga bagay nagkakalakip-lakip. Ibig sabihin, kung ano yung nangyayari sa iyo ngayon, akala mo parang lahat control. Parang discontrol ka. O parang alam na niya kahihinatnan mo. Tama. Pero, nagkakalakip-lakip pa yan. So, yan po ay plano na nakabase doon sa pagpili mo. So, yung mga bagay na nangyayari sa iyo ngayon, yan ay pagpili mo na sa oras na to. Ginawa mo yan, punta ka dito. Di mo ba alam yan ay paglalakip-lakip sa ikabubuti nung nagsisiibig sa kanila. So, akala mo lang, pangit. Alam mo, okay na. Di akala mo, pangit yung nangyayari sa iyo. O kasi pangit naman talaga kasi biruin mo, maghihirap ka. Biruin mo, tutuliin ka. Biruin mo, mag-aaway-aaway kayo magkakapatid. Maganda ba yan? Sabi? Hindi. Maganda ba yan na aawayin ka ng mga kapatid mo?
O aawayin mo yung mga kapatid mo. Maganda ba yan? Separated. Hindi maganda yan. May inggitan sa pera, may inggitan sa properties, may inggitan kung ano yung narating sa buhay. Ang tao, gusto nila kung ano yung narating nila sa buhay, yan yung pang isasangga nila. O bakit may narating nila ba? O, totoo lang yan ang totoo. Ano bang narating mo sa buhay? Minsan hindi pinaniniwalaan ng tao base, kahit yan ay mabait, pag yan ay walang narating sa buhay, hindi yan papakinggan. Siyempre, Diba, Nay? Ano ba narating natin sa buhay natin? Ay, ako po yung elementary graduate lang. Tapos yung iba naman, wala ka sabi. Ako, nag-doctorate ako, nag-graduate ako ng college, tapos nag-doctorate ako, nag-masteral muna ako, tapos nag-doctorate na ako. Naka-abroad na ako. Yan. Minsan, ang kasihan ng tao, yung narating sa buhay. Okay, ang problema, ikabubuti mo ba yun? hindi ko lang magpupunta. Oo. Nagkagatid na lang mo ako. Ang sahod ko lang po ay 1,000. Tapos, ikaw, ano ka? Nag-opisina po ako. Magkano sahod mo? 650. Bakit 650? Ito 10 ito. Hindi mo alam, yung pangit na kalagayan, nakala mo, alam mo, wala kang, ito lang yung kalagayan mo. Pero hindi mo alam, mas kumikita pala yan sa'yo. Ikaw naman, nakaganito ka, nakaparong ka, pasok ka sa office. Nakasasakyan ka pa, hulugan naman. Sa mga problema ka sa monthly. Wala pong panggas. So, wala kang panggas, mamumutak ka sa loan. Yung tapos ito, nagtutulak lang ng ano, kaya ito, tapos yung tusok-tusok, hindi mo alam kumikita 3,000 isang araw yun. Di ba, Nay? Yung pangit na sitwasyon. Okay, meron akong na-interview doon sa elementary. Sabi ko, ano yung ito lang mo hindi na pambuhay namin. Akala ko, magkano mo kinikita mo? Uy, 3,000 lang po isang araw. Grabe! 3 isang araw, 3,000. Pag may hinahinat, utupal. Grabe, saan ka makakuha 2,500? O 2,500? Times ko yun ng 7 days. O 6 days na lang. Kaya 30 days, i-times mo yan. Magkano yan? O times mo sa'yo mo. 15,000 yun. 2,500. Ito yan, 15,000. 15,000 yun. Pero mo, 15,000 naman? Tama. 7.5 na. Hindi. Daily to Daily yan eh. O times mo by 30. Oo. 60,000 na. 75,000? Hindi? Ang liit pa. Kasi patrick. Tapos, ang suot niya, short lang, tsinelas, tapos ikaw, ganito ka, pero ang sahod mo, 650 a day. Talik ka doon. Alala ko na hindi pa ako nag-ano sa Panginoon. Hindi, no? Sinubukan ko ganito. Ito sinubukan ko sa sarili namin, kami mag-anak. Hindi ako nagtrabaho na 7 years. Ito nga, taon. Yung inano ko lahat. Kumpara doon sa nagtrabaho ko ng 3 taon sa company, doon sa Antipolo. May nagtrabaho sa Joseph. Ang problema, mas nangungutang ako nung may trabaho. Nung wala akong trabaho, hindi ako nangungutang. Magtataka mas galing yung pera mo nung nimenan niya. Hindi nila alam. Pinapakain ko ng Diyos eh. Hindi ako binutang ng Diyos. Anong susi doon? Sabi dito, nagsisilakit na gumagawa sa ikabubuti ng nagsisiibig sa Diyos.
Tandaan nyo, yung salitang nagsisiibig sa Diyos. Huwag mo i-blame sa Diyos yan. Lahat na nangyayari sa buhay mo. Eh kasi siya naman, iba may gawa niya. Siya naman may control niya. Hindi naman aalaw yan kung hindi niya gusto. No! Inaalaw niya yan kasi gusto mo. Kaya siya nag-aalaw, ikabubuti mo nga, ayaw nga niya dun kayo. Ba't ka doon pumunta? Eh, makulit yung tao eh. Susundutin. Ito ba nakakakurente? Oo. Hawakan ko nga. Hinawakan ko. Hindi nga. Ano yan? Live yan? Oo, subukan mo. O, sinubukan. Dinukdok. Ang nadukdok niya, yung dalawang wire. Hindi yung isa lang. Eh, yung dalawang wire, hinawakan niya. Ano mangyayari pati? Sunod yun siya. Hindi ba naman, ano? Pwede, kumulit yung voltahe. Oo, kung tayo, 240 lang. May lang yun. Kaya pa. Pero pag yung nandun na sa taas, Poste. patay ka talaga. So, ano ba yung gusto sabihin dito? Putokan siya nun. Tingnan niyo po ito. Bakit ko sinabi na lahat ng nangyayari sa buhay natin nakadepende sa pagpili mo? Eh, Pastor, bakit? Hindi mo ba pinili ito? Yung sitwasyon ng may church, may ganitong sitwasyon na mag-depress ka. Na sa isip ko, pinipili ko to. Makinig ngayon. Sa puso ko, pinipili ko, Lord, sana ganito, maging ganito. Pero, sino yung nagbigay ng ano, ng para mangyari ang mga bagay nito? Yan yung sinabi kanina, na hindi tayo ang unang umibig sa Kanya. Sino ang unang umibig? Ang Diyos ang unang umibig sa iyo, minamahal ka ng Diyos, eh ikaw naman, hindi ka kamahal-mahal. Tingnan niyo po ito. Sa Roma, Hindi ka. hindi ka kaibig-ibig. Romans chapter 3. Tingnan niyo. Eh po, pakibasa ka. Pakibasa. Sino yung... Kaya mo magbasa? Gerald? Si Gerald eh. Hindi. Sige. Kaya mo? Sige, sino? Poy. Poy, mabasa ka po. Basa. Yun, yung may ano, yung may blue. Roma. Gaya ng nagsusulat, walang matuwid, walang Walang kahit isa. kahit isa. May nakita ba sila? Okay lang. Sige tama. Diretso mo na. Walang nakatatalastas. Walang mahal na Diyos. Sa kalagayan mo na ito ay sinungaling, mahina, pampuhin, lahat na. Masama ugali, madamo, ano ba? Mapagkunwari, mayabang, ano na lahat yun eh. Katangian ng tao yan eh. Meron bang walang ugaling tao? Wala. Meron bang tao na wala siyang masamang ugali? Lahat ng tao masama ang ugali. Kasi, sabi dito, sa verse 10, gaya ng nasusulat, walang matuwid, wala kahit isa. Eh, Pastor, kung wala pala, eh bakit sisig pa kayo? Para magkaroon ng tamang ugali. Minsan tutoksoy ka pa. Atin ko yun sa pastor niya, sama-sama naman ang ugali din eh. Eh, kaya nga tayo nagsisimba para tayo ay magkaroon ng tamang mabuting pag-ugali. Pagka hindi ka nagsimba, saan ka kukuha ng tamang pag-ugali? Hindi ba ganang iisip minsan ng iba yan, tao? Saan ka kukuha ng tamang pag-ugali? Kanino? Wala namang ibang pagkukunan, ito sabi,
Tingnan niyo yung verse ng Bible. Wala namang ibang verse na pagkukunan. 1 Timothy chapter 3. Ano sabi dito? Lagi pala kasi 2 Timothy. Chapter 3. O, alam niyo na ito eh. Ito yung sabi, walang ibang pagkukunan ng tamang pag-uugali ang tao, kundi ang Biblia. Ang lahat ng mga pagpakibasa. Sige. Nika. Ika. Papa. Ako na. Ang lahat ng mga kasulatan ng kasiyahan ng Diyos. Ayusin mo. Kinasiyahan. Okay, ang lahat ng mga kasulatan ng kasiyahan ng Diyos ay mapapakinabangan din naman sa pagtuturo, sa pagsansala, pagsawa, sa katutunan na sa katuwiran. So, ang Biblia, ang magtuturo sa iyo ng tamang morality. Di ba sabi ng iba, meron daw tayong katawag doon, yung kumbaga, meron na tayong nakastock. Parang kumbaga sa computer, may stockpiles ka na. Meron ka ng, nung nilalang ka ng Diyos, meron ka ng program yan. Ang problema, bakit nagkaroon ka ng ganito? Hindi ito ang program ng Diyos. Virus. Sinungaling, nagka-virus ka. Tama. Na-corrupt yung files. Virus tayo. Yung ugali mo, dati dapat hindi ka maramo, hindi ka mayabang, hindi ka mapagmalaki, hindi ka mukhang pera. May tao bang hindi mukhang pera? Meron. Meron? Ayaw naniwala. Lahat ng tao gustong magkapera. Gusto lang makapera, hindi mo kapera. Ito nga yung ito yung kaibahan ng mukha ng gusto ng pera at mukhang pera. Kaya ba yun? Okay ba yun? May tao ba na ayaw ng pera? Wala. Lahat gusto nila yan. Buka mo, kahit nga yung 1,000, ipapatusin mo. May nahulog na 1,000 sa pagdaanan. Tapos dalawa kayo nagkatinginan. Pares nyo nakita. Ano kayo ngayon yan? O, ako na una. Sabi mo, okay ka, ako na una nakakita dito. Ako. Swapang pa. Hindi na lang hatiin, unahin na lang tayo. Ang problema, may naghahanap pala na wala ng pera, na walang makain. Tapos kayo naman pinagatian. Bayad ka sa utang. Ang bayad pala, pabili pa ng gamot, patay ka. Yung ugali ng tao, gahaman, lahat na. Yung program na ginawa ng Diyos sa iyo, nang ikaw ay nilalang, hindi yun eh. Pero bakit, Pastor, lahat ng pinanganak, meron ng program na masama? Hindi yan dating ganyan. Alam na natin yan, meron tayong minanang kasalanan. Pastor, bakit ba yung bata, pag pinanganak, papakinggan nyo ba, kahit baby yan, or 1 year old yan, meron ba yung masamang ginawa? Meron. Mas gusto nga niyang batuhin yung magulang niya eh. Pampasin, sampalin. Oh, gusto niya, siya yung baby. Sinong hari? Yes. Ha? Totoo yan. Yung alam, ikaw naman nanay, Tuwa-tuwa pa. pinapil ka. Sige, isang palin mo lang ako. Oh. Susumbong pa sa asawa niya. Sino pala ko ng anak mo? Ang cute ko yun. Oh. Ang inaano ko dito, bakit may ganun ugali yung mga? Hindi pa yan yung kung ano yung ginagawian niya, iba pa yun. Oh. Kasi mayroong kasalanan, may program na hindi yan ang dating program ng tao. Diba mo, nung pinanganak si Adan at si Abel at si Cain, bakit gustong pumatay ng Cain? Nagalit siya, gusto niya patayin. Bakit killing ang automatic na response pagka hindi nagawa yung gusto niya? Ito tanong ko sa inyo. Kung hindi nasunod yung gusto niyo, ano yung gusto niyo gawin? Patrick? Sariling isla. Hindi siguro yung diskarte. Anong reaction mo pag hindi natupad yung gusto mong gawin? Galit. Ang gagawin? Sa'yo mo? Magawala. Si Sir, wait ano yan?
Nagkakapirahan. Ano ang gagawin mo? Masama ang loob mo. Kung gusto mo, hindi mo nangyari. Ito yung gusto ko eh. Oh? Di ba, yung gusto ko sa birthday ko, hindi nangyari. Hindi ako magagano eh. Masama ang loob mo. Yun yung gusto ko, hindi nangyari. Ang gusto mo, ang reaction ng iyong emotion, ng iyong sarili, anong reaction? Hindi ka. Gusto mo magwala? Hindi. Gusto mo magalit? Gusto mo itakob lahat ng ano? Tapon mo yung lahat ng gamit. Lalo na sa mag-asawa, pagka nag-away, tapos di nasunod yung isa. Anong gagawin niya? Hindi nasunod yung isa. As lalaki dito, tapon mo na. Yung babae naman, ako ang masusunod. Hindi, dapat tulungan ng babae tapos din. Yan ba ang tamang program na paano create yung babae at lalaki? Hindi. So, may something wrong, tama si Patrick, may virus na pumasok. May pumasok na mali, yun yung ilinagay para ikopya ng ikopya doon sa susunod na sa akin lang. Yes. Tawag doon copy-paste. Yung term natin, copy-paste lang lahat. Ha? Yung ugali ng tao pare-parehas na yung ugali. Meron bang isa, hindi, ganito. Hindi pare-parehas. Ganito yung sinasabi. Bakit mo sinabing pare-parehas? Kahawa lang. Parehas pa pag nahawa. Pag nahawa ka, dun sa ugali ng ganito, magiging ganun ka din. Hindi siya copy. Hindi, copy din yun. Yung copy-paste na tinutukoy ko, yung minahal ng kasalanan ng tao. Pero yung iba pa, yung itinanim sa iyo na mga kasama mo. Tanong ko, bakit naging ganyan ang ugali natin? Alam mo kung sinisisihin dito? Diyos. Yung mga magulang natin. Bakit? Hindi ka tinuruan ng magulang mo. Kahit akala natin, tinuruan ako ng mabuti ng magulang mo ah. Bakit ang damot mo? Kanina nakuha yun. Bakit ikaw magagalitin? Kanino nang haway mo? Kaunting bagay lang, galit na! Sa nanay yun. Nanay. Bakit naman ang hilig ng bibig mo magsalita? Kanino yan? Kanino na, ibig sabihin ko, hindi yan yung dating, kung ano ka, oh, sabi dito, yung Biblia, kasulatan. Hindi ba yung environment? Nakakuha mo sa environment? Ito nga, merong ka na niya, binigyan ka pa ng ayuda ng environment. Tinulong, uy, alam mo, tama lang yung magsismisan. Hindi sinasabi yan na, okay lang magsismisan. Pero hindi mo mapigilan. Alam mo siya, ano? Alam mo, paggawa ng bahay yan. Oh, ang tanong ko, yan ba ay normal sa tao? Hindi. So itong bagay na pagiging sinungaling ng tao, matapobre, ang hirap mo na nga, matapobre ka pa. Ano ba yung ibig sabihin matapobre? Ano yung matapobre? Mapagmaliit sa Mapagmalaki. Mapataas. Hindi, matapobre yung mamaliitin ka. Pinamaliit ka. Oo. Yan, kabila, ano sa inyo eh. Yan po ay hindi tamang ugali ng tao. Ito yung tanong, sino yung may ganyan? Ako, aamin ako eh. Wala ako yan. Bakit sabi ng Biblia, Hindi ako yun. yan ang nakakapagpasama sa tao. Tingnan niyo ito, may sinabi ang Panginoon
Ano daw yung nakakapagparumi sa tao? Hanapin natin yung verse niya. Yung pumapasok o yung lumalabas? Kasi yung minsan, yung iba, katulad ng Seventh-day Adventist o INC, ayaw lang kumain ng dugo. Nanay, subukan nyo na doon. O bawal kumain ng dugo. Bakit? Masama yun, pero ito. Sarap ko yan. Masarap. Baboy. Sa Jehovah's Witness or sa Seventh-day Adventist, bawal kumain ng baboy. Sabi ni Kristo, ano ba yung nakakasama? Hanapin niyo yung verse of cellphone niyo. Lumalabas. Ano yung pagkasabi doon? Yung lumalabas sa kanyang bibig. Hindi yung pumapasok. Hindi yung pumapasok. Amen. Bakit? Kasi yung pumapasok sa bibig, saan lalabas yun? Ilalabas ko rin siya. Pero yung lumalabas sa bibig mo, hindi mo na yun mapapawi. Sa to, 7 Marcos, Mark, nabi yan sa Mark. 7:14. Nabi yan. Pakibasa. Mark 7. Sister Beverly, pakibasa. Mark 7:14. Hindi na tayo. Ito, 15. 15. Okay. Ayan, pakibasa 6. Dito na. Kagalang, dito ba tumala sa kagalang? 14 mo na, tapos 15. Sige. At muling pinalapit niya sa kanya ang karamihan at sinabi sa kanila, pakinggan ninyong lahat ako at inyong unawain. Okay, 15. Sige, 15. Sige, sis. Tuloy mo na, 15. Walang anumang nasa labas ng katawan ng tao na pagpasok sa kanya ay makakahawa sa kanya, kapot ang mga bagay na natin sa labas ng tao, yaong na nakakahawa sa tao. Linaw yan. Kung sino man yung may pakinig, na ipakinig. Kahit gusto niya sabihin. Yung nakakahawa sa tao, yung nagdidepend sa tao, yung lahat ng nasa loob niya. Ang tanong, ano yung nasa loob ng tao? Ito yung nakakahawa. Ano ba yung nasa loob ng tao? Ito nga, binanggit ko kanina yan. Yung puso ng tao ay, mandaraya. Anong verse yan? Nasa Jeremiah, pakiyana. Dahil yung ikaw ay create ng Diyos, ikaw ay hindi ganyan. Ikaw ay nasa image and likeness of God. Hindi ka talaga ganyan. Pakihanap natin yun. Yung Jeremiah, yung heart, o 17 verse 9. No? Sabi natin, pakibasa. Isaiah o Jeremiah 17 verse 9. Ito po yung pagkasabi. Okay, so Tagalog tayo. Dahil okay lang sa'yo magbasa. Gusto ko na magbasa. Okay, sige ako. Okay, ang puso ay mandaraya. Ito yung dahilan kung bakit yung tao, yung lalabas sa kanyang bibig, yun ang makakasama sa kanya. Kaya masama mag-chismis. Masama magsalita ng masama sa kapatid. Tama. O, kung may nakikita kang hindi maganda dun sa tao, huwag mong sabihin. O? Bakit? Kasi hindi mo pwedeng ituro sino may kasalanan. Siya po. Tapos, yung mga daliri mo, nakaturo naman sa iyo yung dati. Dapat ninakul. O dapat lahat mo, siya po. And karaniwang turo, pointing fingers to others, 2 fingers lagi yung nakaturo. Pero yung 3 finger na sa iyo. Kaya huwag mong sasabihin sa tao yan. Bakit makakasama? Kanina binabasa ni Nico, kanina napakaganda ng verse. Yung pagtitiis, kabanalan. Alam mo, habang binabasa ko yun, sabi ko, Lord, gusto kong maabot namin yung gano'n eh. Yung hindi ka na mag-aalala doon sa kakainin mo bukas, ngayon. Pag hindi tayo nagtrabaho ngayon, nakakain tayo. Wala. Alam mo, makihingi tayo sa bahay ng iba. Hindi po manghingi ng kanin. Bigas, sasayang ng kanin.
Ang sasabihin sa'yo ng kapitbahay mo, magtrabaho kayo. Sasabihin mo. Diba? Ano, manghihingi ka ng talbos ng kamote. Magtalim ka. Yung tao mo, masyado na din. Sobrang lupa. Diba? Magtalim ka para magkaami ka. Yung tao, yung puso niya, ang daraya. Sabi dito, ang puso ay mandaraya higit sa lahat ng bagay at totoong masama, sino makakaalam. So, ang puso ng tao mandaraya yan. Dinadaya ka nung nararamdaman mo. Kaya nga pag-usapan natin ito sa sa leader value. Alin ang nauna? Puso o isip? Ha? Alin ba yung nagdidesisyon? Yung puso o yung isip? Di ba? Alin ba yung pumipili? Alin ba yung nagdidesisyon? Ito na yung gagawin ko. Ito na yung sasabihin ko dun sa tao ngayon kasi galit ako. May tanong ako, kanino ka galing yung galit? Ano ba yan? Sinong pinagmulan? Ha? Sino po ang unang nagalit? Ha? Bakit ba nagalit? Kasi alam mo, magkakapatid yan. Nanganganak yan. Yung galit, kapatid yan ng inggit. Mauna mo na yung inggit. Pag nainggit ka, nagagalit ka. Ba't ka nagagalit sa tao na yun na hindi mo alam ba't ka nagagalit? Nainis ka. Basta naiinis ako sa tao yan. Pag nakikita ko yan, surang-sura ako. Nakasura. Pero hindi ka naman, wala naman ginagawa sa'yo, yung tao. Basta lagi kang nakangiti. Si Teo, lagi nagkaganyan eh. Niisip ko, naiinis niya yung mga taong hinahayang si Teo pagkalabas. Hinahayang. Why not na, bakit may ganito? Bakit? Pwede bang wala ito? Sabi ni Bagay kanina, nung kiniit ang tao, walang ganyan. Ito yung lalabas doon sa tao. Ano ba yung mga lumalabas doon sa tao? Pagka ang puso niya ay mandaraya, puno ng galit, puno ng inggit. Binasa yung kanina, nasa anong question? Timothy? Sa 1 Timothy 6, I think, no? Iyan. Tingnan nyo ba? Ang gayon ay palalo, walang nalalaman anuman, kundi may sakit sa mga usapan at sa mga pagtatalo. Sa mga salitang pinagbubuhatan ng kapanaghilian. May pinagmumulan yung salita kung bakit siya nababanggit yung mga bagay niya. Saan galing yun? Doon sa puso. Kasi yung puso, corrupted eh. Hindi siya maayos, hindi pa siya nalinis. So, lahat ng masamang lumalabas sa bibig ng tao, hindi yan galing sa Diyos. Kaya tanong ito, paano yan mawawala? Hindi yung didiretso ko muna na. Mga pagkakaalit, mga pag-alipusta, mga masasamang akala. Grabe. Yung aalipustahin ka, sabi siya, hirap-hirap yung bahay ng ang liit, ang pangit. Bahay ng anong sasabihin mo iba? Tulungan ng Grabe. Masakit po ba yan pag narinig natin? Masakit yan. Sabi siya, bahay namin, maganda. Tapos yung bahay ng pangit. Saan humuhugot ng yan? Ba't yung tao, ba't may ganyan? Saan nila hinuhugot yan? Yun ang tanong. Kaya ganyan sa lang ako. Kanino galing niya? Kanina binanggit ko, saan ang galing yung galit? Ang unang
galit na nagsimula niya, siyempre kay Satanas. Nung siya po ay nagrebelde sa Diyos, ba't siya nagalit? Sabi niya. Yung pagre-rebelde, hindi sa Diyos yan. Paghihanap niyo yung Ezekiel, ano yan, 28, ito. Okay, ito po yung sabi niya. Si Satanas, dating Lucifer na naging Satanas, yung lakad niya, sakral, tama sa dati. Pero, wala nang araw na siya dinalalamig hanggang may hangganan yung kanyang pagiging mabuti. Yung kalikuan nakita sa kanya na sumpungan sa kanya. Saan? Nung siya ay pumili. Sa puso niya, pumili siya, hindi ko nasusundin ng Diyos. Hindi ko nasusundin yung ganitong klase ng ugali. Anong ginawa niya? Ito yung ginawa niya. Kung ang ugali na ito ay makakabuti sa iyo at may epekto na makakabuti sa iyo, at hindi ito sa kapatid, at hindi ito nakakadegrade sa tao, at may tataas mo yung kalwalatian ng Diyos. Tingnan niyo ito. Dahil sa karamihan ng kalakal, meron siyang junk shot. Ano yung kalakal niya? Meron siyang i-offer doon sa mga anghel para magalit din sa Diyos. So yung galit niya sa puso niya, ni Lucifer, na naging Satanas, kinimkim niya yun hanggang, siyempre, yung galit, kapatid nga niya yung inggit eh. Oh, yung inggit, ano pa ba? Inis. Alam mo yung galit, mababaw pa yun eh. Ito yung pinakamatindi. Ano yung pinakamatindi? Ayan. Sa Bible, yan namin niyo yung puot. Anong tawag yan sa English? Pakihanap niyo yung English ng puot. Ano yung puot sa English? Hatred. Yan, matindi yan. Yan ay hindi nawawala sa puso mo kahit parang sinabi ng bibig mo, pinapatawad na kita. Pwede mo sabihin, I forgive you. Pero, meron pa rin sa puso mo na alam mo bakit? Minsan pagka iismidan mo na yan, kakainis. Kausap mo lang, naiinis ka. Ganyan, nakita kayo ganyan. Yung tao, kausap lang kayo, naiinis sa inyo. Sa inyo mga boys, meron? Naiinis sa inyo. Aminin natin kahit ako, may ibon akong kinaiinisan. Yan ay hindi galing doon sa higher love mo. Hindi yan galing sa Diyos. Ni kaunting ganyan, hindi yan, wala ka makikita sa Panginoon. Kanina binanggit ni Nico, Pastor, bakit yung takot meron? Anong klaseng takot? Banal na pagkatakot. Balikan ko to. Tingnan yung ginawa niya. May kalakal siya na pinuno yung gitna. Tingnan ito, paano dadahas. Grabe yun. Pinilit niyang maniwala yung mga anghel para magalit din sa Diyos. Tapos ano nangyayari? Ikaw ay nagkasala. So kapag ka ang tao, hindi pa kasalanan na nagalit ka sa loob mo. Pero pag lumabas na yan, kaya kanina, binanggit ko kanina, yung lumalabas, di ba, sa isip mo, galit ka na. Sa isip mo, galit ka na. Huwag mong ilalabas. Kung sabi ni Cristo, mag-isip lang daw doon sa babae. Kaya nga sabi doon, huwag kang mag-imbot ng hindi mo asawa. Huwag kang mag-imbot ng hindi sa iyo. At hindi yan. Grabe sobrang tinding morality yan. Parang dati sa Old Testament, pagka nasa isip mo pa lang, hindi pa yan kasalanan. Pagiging kasalanan yan, kapag ginawa mo na.
So mayroon na siya, ibig sabihin ba, may manifestation na. Eh sa Panginoon, iba. No, sa Panginoon Jesus, pag nag-iisip ka ng masama sa kapatid mo, magkakasama. So ang gustong pakita ng Panginoon, anak, yung pagiging imahe and likeness mo na wala, ngayon, ito yung nangyari. Kaya yung, sino nagsimula niyan? Yung kalaban ng Diyos. Yan ang nagpasimula kung bakit, yung mo ginawa niya, dinahas niya. Paano dinahas niya? Pinilit niya. So the conclusion is, tingnan niyo ito po. 17. Ang iyong puso ay nagmataas dahil sa iyong kaligtahan. So ang unang pagmamataas doon sa Eden. Eden of Lucifer. Bakit? Iyong ipinahama ang iyong karunungan dahil sa iyong kaligtahan. Ito yung bituing. Alam mo nangyari sa kanya? Naging bituing walang ningning. Yung ningning niya, hindi naging maningning sa Diyos dahil nahulog. Naging bituing nahulog. O, nawala yung kaningningan niya. Bakit? Napuno siya ng inggit, galit at po. Ito yung tanong ko sa inyo. Meron pa ba kayong ganyan? Alam niyo po, sa katotohanan, meron tayo yan. Kung ngayong tanghali, sige nga, yung kaliwang kamay niyo, ilagay niyo doon sa libid niyo. Tapos, apuhapin niyo. Meron pa ba akong ganyan? Wala. Kasi kung subukan niyo, ilagay niyo yung kamay niyo. Meron pa ba akong ganyan? Anak, isipin mo, meron pa ba akong ganyan? Isa, talagang suha-suha. Meron pa, no? Ay! Huwag mo susuntokin yan. Kasi ang reaction mo dahil may hatred ka, inalilimutan mo na. Hindi ko alam na yung baby mo. Alam na itsura. Tingnan mo. Meron eh, meron. Buto na ito kay Beverly. Ito yung iba. Ito, sa Diyos, ito. Alam mo sa totoo lang kung sino yung dapat magsama ng loob? Yung Diyos natin. Ginawa ka niya na maayos. Tapos ang mangyayari, yung pipiliin mo na. Tapos, ikaw, basta ayaw sa iyo. Ganito na ako, okay na ako dito. Ang problema, yung tao, hindi man lang hinahanap ang gusto. Sabi ng Bible, ganina, Romans 3, hindi mo man lang, wala man lang humahanap sa Kanya. Yung high adoptive one, gusto niya mag-condescend sa iyo. Gusto niya ma-experience mo yung pagmamahal niya. Tanong ko, ito sa akin sarili na kwento. Nag-ministry ako. Imagine niyo yun, 23 years old. Kami, yan. 17 years na kami magkasama. Tapos ako, 41 years old na. Ilan taon niya? Patrick, ilan taon? 17? 19 years. Minus yung 41 sa 23. Yung edad ko po yan, nagkasama ko. Simula niyan, sabi ko sa sarili ko, Lord, kailangan magsimula sa simula. Kasi dami kong alam doon eh. 14 years old, 15, hanggang 16, hanggang 19. Talagang nakatutok ako sa gawain. And after that, Lord, this time, magsimula ako dun sa simula. Wala akong iniisip ko yung goal ko. Ano yung goal? Makasama ko yung buong pamilya ko sa Panginoon. Paglingkod kami. Yun lang. Ang daming problema dumating. Nagkakaaway kami ng pamilya. Yun ang isa sa pinakamasakit. Hindi ko alam kung kaya kami kalipin.
yung bahay namin po doon sa Kobe, yun yung larawan ng pamilya namin na dati buong-buong. O yung ibig sabihin, intact siya. Buo yun eh. Nagkakaisa yung bawat plano ng isa't isa magkakaupo. Then later on, aalisin kami ng Diyos. Alam niyo po ba yung plano na yan? Parang, kasi parang kala namin, kaya na namin natin. Ang tunay na plano ng Diyos, pag-iwahiwalay kami. Bakit? Kasi lahat kami leader eh. Kami nga. Ako yung silent lang ako, lagi akong nakondilan. Ako mag-grant. Pero hindi ko alam na yung ibibigay ng Diyos na pagtatalaga sa akin, ganito din. Na magiging leader din ako. Lahat kami alpha eh. Alpha, alpha lahat eh. Ako, hindi ako rin. Ako, hindi ako. Lalo na yung pinaka-leader nyo. Yung pinakalitan. Apag eh. Tago na. Kumbaga, pag dyan sa aso, sa wall, talagang sige, patay kung patay, naman. Bigay lahat na. Pero ang problema, hindi natin naiintindihan yung tunay na plano ng Diyos sa buhay natin. Ano yun? Yung mga bagay, alam ko, dadating din ko dun sa ending eh. Sa ending pa, mag-aaway-aaway pa rin kayo. Ito na yun. Pag nakita natin yung rapture, tingin ko, saka nalambot ang puso. Bakit kasi hindi kayo bati-bati? Bakit? Hindi ko maintindihan eh. Kami naman magkapatid, Ang bati-bati. kumukulo yung mga dugo sa isa't isa. Magkakapatid. Kasi parang, mas magaling ako sa iyo. Alpha nga eh. Alpha yung style eh. Pero hindi namin alam na yun pala, ito, dapat maintindihan namin lahat na ang plano ng Diyos, hindi mag-stay lang na magkakasama. Kasi lahat ka nga gagamitin. So, gusto ng Diyos, yung mga naranasan natin, mga sama sa buhay natin, maging paraan, maging stepping stone mo yun, at maging better person ka. Yun ka. Hindi mo alam bakit wala si Mama eh. Diba? Hindi ko rin alam bakit. Ang sama ng mga ugali namin magkakapatid. Magkakaaway kami. Oh? Hindi pwedeng ano eh. Hindi pwedeng maisa. Isa yung isa. Oh? Pero hindi natin alam, may plano sa doon masigit na mas better sila. Ang problema dyan, huwag tayong magkakamali ng pagpili. Kung ang pipiliin mo ay makakasama para sa'yo, na hindi ka makababalik, dapat pa-realize mo yan. Yung title ko nito ay yung kahungkagan ng tao. Yung tao hungkag, yung tao mahina. Totoo, walang perfecto. Kumbaga, pag i-rate mo yung tao, anong rate ng tao? Tunay. Di ba, 100%? Ano yung ratings ng isang tao? Alam mo, sa atin na, baka 5% lang yan. Kasi puno ng ugali na masama ang tao. Ang gusto niya laging pakabing. Tama? Ang gusto niya laging ganyan. Atin. Lagi gusto niya maganda para sa kanya. Sila yun. Oh. Nararamdaman mo yun sa sarili mo, pag gusto mo, akin lahat yan. Lahat ng babae, akin yan. Sila yun. Gusto mo sabihin. Lahat gusto mo ligawan. Sila yun. Sino yung gusto mo gano'n? Meron na siyang girlfriend, gusto niya pa, yung iba kanyahin. Patrick yata yun. Hindi lang yun. Pati sa lahat ng bagay. Di ba sa school, gusto mo ikaw pinakamatalino. Problema, hindi ka naman magaling. Kailangan yun. Oo nga, tapos hindi ka naman magaling. Mamagaling ka.
So, yung kalagayan ng tao po ngayon ay sa harapan ng Diyos hindi nakaabot. Ito yung sabi niya. Kunti na lang po. Ito po ang sabi. Romans chapter 3, verse 23. Sapagkat ang lahat ay nagkasala na at hindi nakaabot sa kalwalhatian ng Diyos. Palibhasa ay inaring ganap na walang bayad ng kanyang biyaya sa pamamagitan ng pagkubos na namin Yeso Cristo. Yung ginawa sa iyo, ito tandaan natin ito, huwag tayong ungrateful. Lord, kung hindi sa kami, hindi tayo makapag-bihis ng ganito eh. Sabi ko nga, Lord, hindi ako karapat dapat mag-bihis ng ganito eh. Ang gusto ko yun, butas-butas na lang. Akin na yung basta. Ito, may isa ka doon. Naalala niyo si Jonah, nung pinagsisi niya yung pong Nineveh. Ano nangyayari sa kanila? Nagdamit sila na sako. Tapos binuhusan nila yung mga ulo nila na tabo. Bakit? Anong ibig sabihin? Yun ay pagpapakumbaba. Para makita ng Diyos nagkano ka, nagpapakumbaba ka sa kanya. Ayun, pwedeng tanong ni ba't bulag ba siya hindi nakikita? Ito, halimbawa mo dun sa anak mo. Bulag siya sa ako. Wait. Halimbawa mo dun sa anak mo. Yung anak mo, nagkasala sa'yo. Ano gusto mo? Magsabi ng nakatid. Ano gusto mo? Sabihin sa'yo kasalanan mo? O alam mo na yun? Alam mo, hindi natin minsan maintindihan. Hindi naman bulag ang Diyos. Ang galing-galing natin. Hindi ko ganyan. Bakit kailangan ko pa sabihin sa kanya? Kailangan ko pa mag-pray, lumulot pa ako para kaawaan niya ako. Subukan mo ikaw, yung anak mo, nagkamali sa'yo. Para makita mo, doon mo mas mararamdaman na mahal ka niya. Doon mo ano ba yung anak ko? Alam mo, nagmura si Teo. Paano yun? Okay naman, siniraan niya ako. Di ba yun? Anak, given yun. Alam ko na yun. Pinatatawa na kita. Wala nang usap-usap. Pwede ba yun? Sa Diyos, di ba? Kaya nga ang Diyos, nagkukondescend sa iyo, gusto niya maramdaman mo. Anak, ba't kailangan mo sabihin? First chapter 1, ipahayag mo ang kasalanan mo sa Kanya. Ba't kailangan mo sabihin? O sa mag-asawa, nagkasala yung asawa mo, nangaliwa. 9. Tapos babalik sa iyo. Iwalay na. Hindi, babalik sa iyo, Patrick. Halimbawa, babalik sa iyo. Tapos ang sasabihin, wala kang sasabihin, wala siyang sasabihin sa iyo. Basta, alam mo na yun. Papayag ka? Hindi na yun. Ano papayag? Kung ang nararamdaman ng tao ay gano'n, hindi siya papayag, kailangan niya mahinig, patawarin mo kung nagkasala ako. Ito yung ginawa ko. Lalo na ang Diyos. Lalo na siya, gusto niya makinig sa'yo. Ama, patawarin mo kami kasi nagkamali kami. Kaya lagi ang Diyos nagtatanong, Adan, asan ka? Bulag ba ang Diyos? Laki-laki ng mata niya, di ba? Andiyan ka naman pala eh. Kitang-kita niya, bakit anong gusto niya? Gusto niya magsabi ng totoo. Kasama mo pagka nagkasala. O na yun, sasabihin dapat ang totoo sa iyo. Ay, hindi, alam ko yan yun. Patawarin mo na ako. Hindi ko na sasabihin yan. Hindi mo mararamdaman yung tunay na hindi niya mararamdaman yung tunay na pagpapatawa. Lagi, lahat ng prinsip sa tuloy. Mabante. So, ang Diyos niya, tingnan niyo po ito. Hanapin na ito. Hindi natin minsan maintindihan. Bakit yung Diyos na malaki, sobrang lawak, sobrang
talino, sobrang bababa sa kalagayan ng tao. Tingnan niyo sabi niya, kung ipapahayag natin ang ating mga kasalanan, subukan mo, nasa magkamali sa'yo. Patawarin na ako. Ikaw naman, tahimik ka lang. Nagkasala ako ng galing sila. Ano sasabihin mo? So, kung ipapahayag mo yung mga kasalanan, tapat siya at banal na tayo patatawarin. Ang tanong ko, hindi naman nasagot ng Diyos. May boses ba ng, oo anak, pinatatawad na kita? Wala! Walang tinig na gano'n. Pero mararamdaman mo kung pinatawad ka rin. Alam nyo paano? Hindi ka pa. Sige na. Go! Nagbabago ka. Pinapatawad ka niya kapag nababago mo na. E paano nagawa ko ulit? Hindi ko pa pinapatawad. Paulit-ulit ka. Yes. Katulad ng tao, paulit-ulit siyang nanihingi ng tawad dun sa kanya. Kasi sabi ko, kanina, verse ni Nico, minsan huwag mo ituring na masigit yung iba sa'yo. Kaya, maiiwasan yung ingit galing po pag itinuring mo yung sarili mo na hindi ka ingit sa kanila. Amen? Mas pogi ako sa kanya. Mas magaling ako sa kanya. Mas matalino ako sa kanya sa inyo. Magaling ako. Matatanggal yung inggit na yan kung susundin mo yung formula ng Biblia. Yes. Ano yung sabi ng Biblia? Huwag mo ituring, higit ang sarili mo sa iba. Ngayon, pagka ginawa ka ng ganito, may verse na naman kanina. Yes. Huwag mong gawan, huwag mo daw gantihan kung ano yung ginawa nila sa iyo. Sabihin, kung ano ang ginawa mo, kahit masama yan, huwag mong gantihan. Yun nga na yung mahirap. Yun nga hindi kaya gawin ng tao. Pag i-chismis ka, i-chismis mo rin. Pag binato ka ng bato, umilag ka. Ilag. Huwag gagawin ka sa loy mo, tapos binato ko din. Bakit ka naman? Diba? Yun yung reaction agad eh. Yung reflexes ng mind natin talagang gaganti ka agad. Nakaprogram na laging pagka may nangyari sa yung dedepensa mo yung sarili mo, gaganti ka. No? Kung mo pag may nagkagit-gilan na sa kalsada, road rage, ano nangyari? Barilan. Mga motor, suntukan. Suntukan. Lagi na nakikita ko lagi, malalamog, angkas, bukit, lahat na eh. Joyride. Nakikita ko may joyride na pinagsusuntok yung maganda eh. Yung nagbabike, nakagigita ng nagbabike yung joyride. Pinatulan naman ng batang joyride yung maganda. Suntukan talaga eh. Isip ko nung bro, bakit yun? So, yun mga kapatid. Ang Diyos ay gusto niya na ipapahayag yun natin yung mga kasalanan sa Kanya. Ako ay nagpapasalamat sa Panginoon kasi kamo 41 years na. Ilan taon na, ate? Since 23. 18 years. And ko yung tanong ko, kaya na yung bang ganyan? Alam mo, ang dami ko nang natanggap ng masasakit na salita. Ang dami na nagsasabi sa akin, sinungaling na pastor yan, mukhang perang pastor yan, hindi totoong pastor yan, demonyong pastor yan. Narinig ko na yan, doon sa mga dapat na hindi nagsasabi sa akin, narinig ko sa mga yan. Pero ano lang, ginanti ko. Ano, sasabihin, mas lalo kung maayos eh. Alam kong hindi yung totoo. Kasi ang pagtotoo yan ay naapektuhan na.
Ako lang, hihingitihan ko na lang yan, aayusin ko yung sarili ko. So kung may mga bumabakbak sa atin, anong gagawin lang natin? Ayusin mo na lang yung sarili mo. Ano mo yung sa sarili mo, aayusin ko. Mas lalo gagalingan ko pa. Mas lalo akong magiging maayos na tao. Kailan mo? Pray natin yung awit muna tayo ng isang awit. Tapos mag-pray natin. Aawit tayo ng kanta. Kakanta tayo ng isang kanta. Yung cellphone ko nga, yun yung nakapagiging. Awitin natin ito.